ang madamitan ng primera klaseng tela, ang mabalutan ng pabango at makikinang na alahas. Yan daw ang sukatan ng isang buhay na marangya. Pribilehyo para sa ilan, pero hindi ba't lahat naman tayo, yan ang pinapangarap? Ang pag-aasam sa estadong ito ang siya ngayong bumubuo at nagpapalago sa tinatawag na luxury goods industry. At kung gagamitin lang natin ang ating likas na yaman at kaalaman, hindi malayong ang Pilipinas na itinuturing na isang third world country, mamuhay na rin sa karangyaan. Sina Nelson Mandela, Prince Albert of Monaco, sina Michael Bublé at Julia Fordham ay ilan lamang sa mga sikat at prominenteng taong dinamitan ng silk cocoon ni Jean Goulbourne. 18 taon na sa industriya, ang silk cocoon ay isang high-end Filipino brand na gumagawa ng mga kasuotang hinabi sa silk o seda. Sinasamahan ni Jean ang seda ng ibang indigenous fiber tulad ng abaka, raffia at pinya. Nagagawa niya ring pagsamahin ang seda at ang sinulid na gawa sa tinunaw na copper o tanso. What is the reason behind the fascination? I'm fascinated by the movie The King and I. In love talaga ako sa Thai silk. Gusto ko yung mga creation ko, yung mga dreams ko, yung mga vision ko ng fashion. Magkaroon rin ako sa silk. So nagpunta kami ng Thailand. Sabi ko sa sarili ko, matututo na lang ako sa inyo, pero magbubukas ako sa Pilipinas. Nang ganun rin. Nakilala na nga sa buong mundo ang silk cocoon ng damitan ni Jean Goulbourne ng 1996 APEC Summit leaders na dumayo noon sa bansa para sa makasaysayang pagpupulong. I'm called the Burda Queen. That's right. Ang ginawa kong embroidery, nag-research na naman ako sa architecture ng Philippines. So nakuha ko yung architects from the south, from the north, from Mindanao. So the one I gave to President Clinton was the one from Mindanao. But the one I gave President Ramos was our Capiz window. Ang title ng aking mga burda, I called it Windows to the World. Because I felt that all the eyes were on us and it opened us a lot of windows to the whole world. And I understand now, in-expand nyo pa ho ang paggamit nyo ng seda, no? Hindi na lang sa mga damit at hindi na lang sa mga kasuot. I went into home interior. Actually, yung fashion takes up only 15% of the production we do. What? Kasi Wow! we do our own weaving. 85% is geared talaga for interiors. We supply W Hotel. We supplied Chanel. This is our 14th year with Chanel. Is that right? For all the stores. And it's mainly curtains and No, they linens? made it for walls and shelves. So it's really in between glass. Sa katunayan, ang world-renowned architect na si David Collins, na siya ring interior designer ni Madonna, ay umorder na kay Jean ng 285 metro ng kanyang silk fabric with caviar beads. Madonna ito. This is for her Notting Hill house. Di ba ang ganda? Iba bongga. Sa ngayon, nagkakahalaga ng 30,000 piso pataas ang presyo ng isang Jean Goulbourne barong. Ang mataas na presyo nito ay dahil sa hand-woven o hinabi ng kamay ang mga gawa ni Jean. At ang tampok na sinulid sa kanyang mga obra, isa sa pinakamahal sa merkado, ang seda. Ito, gusto to ng mga Chinese. Ang silk parang gold, parang oro. Everyday commodity yan eh. Parang steel, parang So may iron, world market parang prices. coal. Yes. Every day nagpapalit ang price. When I started silk cocoon, yung 1 kilo, $12 lang. Ngayon po? Yung 2 years ago, nung bumili ako, $47. Umabot pa sa $68 per kilo. Noong unang panahon sa China,
Ang seda o silk ay ginagamit lamang ng mga miyembro ng royal family. Pero dahil sa tinatawag na Silk Road, nabuksan ang palitan ng mga kalakal sa pagitan ng Asya at Europa. Kilala ang seda bilang Queen of all fabrics dahil sa gawa ito sa protinang may malakristal na istruktura ang mga hibla. Ito ang nagbibigay ng kakaibang kinis at kintab sa seda na hindi makikita sa ibang uri ng tela. Mataas ang halaga nito sa merkado dahil na rin sa metikulosong pag-ani nito mula sa mga silkworm, ang uod na gumagawa ng silk thread. Dito sa Bago City, Negros Occidental, matatagpuan ang pinakamalaking sericulture o silk farm sa bansa. Dito nanggagaling ang sedang ginagamit ni Goulbourn. Taong 1989 nang ipakilala ng Japanese NGO na Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement o OISCA ang sericulture sa mga magsasaka ng Murcia sa Negros Occidental. Ayon kay Thelma Watanabe, isa sa namumuno ng training facility, bumaba ang produksyon ng mga tubuhan noon at ang pagsesericulture ang naging paraan para magkaroon ng dagdag na kita ang mga magsasaka. Katamtaman ng klima at mataba ang lupa sa Pilipinas, kaya't mainam itong lugar para sa pag-aalaga ng mga uod at ng halaman na siyang pagkain nito. We have the right climate, no? And pag sa Japan, naku naman, pag may winter, they have to use a lot of gadgets just to control the temperature dito. Ano lang, ganito. Kasi yung 21 degrees centigrade to 29 degrees centigrade, kuha natin dito, makukuha natin dito without any gadget. Well, additional gadgets na very expensive. Dito, talagang ganun lang. Yung unang try sila mag-produce ng cocoons, it was brought to Japan for random testing at nakita nila na talagang very good quality. Isang factor yun kung bakit gusto namin na talagang i-push yung sericulture. Ngayon, ang kaalaman na itinuro lamang sa mga magsasaka ng Negros na pagyaman pa hanggang sa makabuo tayo ng sarili nating seda, ang Philippine Silk, na kinikilala bilang isa sa pinakamataas na uri ng seda sa buong mundo. Kasi yung silk yarn, by grades yun eh. Like for example, Class A. Class A, meron pa talagang double A, may triple A pa. So, pinaka-best na yon. So, mapuproduce natin yan dito. Masela ng proseso ng tinatawag na sericulture farming o pag-aalaga ng silkworms na siyang gumagawa ng silk thread. Para makagawa ng silk thread o sedang sinulid na may pinakamataas na kalidad, nagsisimula ang lahat sa pagbibigay ng pinakamasustansyang pagkain para sa mga silkworm. At yan ay walang iba kundi ang talbos nitong mulberry bush. At dito sa Bago, mataba ang lupa dahil volcanic ang kalidad. Dahil nariyan lang ang Mount Canlaon. Isama pa riyan ang klima na hindi nalalayo sa 28 to 29 degrees Celsius sa buong taon. Ito na talaga ang pinakamainam na pagkain para sa mga silkworm. Dito sa nursery, pinakita sa akin ni Shigemi Watanabe, ang direktor ng OISCA dito sa Bago, at ni Tatsuo Miyazawa, isang sericulture expert, ang maingat na pagpapakain sa daan-daang bagong pisang itlog ng silkworm. Naglalaman ng halos 20,000 uod ang isang kahon at kailangang tama ang temperatura sa loob ng nursery. Mga tansya mo, ilang mga uod yun? One box na 22,000. 22,000 sa bawat kahon.
maging ang sukat ng mga daong ipapakain sa mga ito dapat katamtaman at nasa oras din ang pagpapakain sa mga uod, 1 beses sa umaga at 1 sa hapon. Sa isang rearing area naman pinalalaki ang mga uod na ito. Ito na yung lalaki na. Wow! So yung kanina nakita natin, yung kahahatch pa lang ng itlog, ang liit-liit ito. Pero ngayon, after 24 days, ganyan na ang sukat niya. Mahigit 2 pulgada na at saka 4 grams na ang timbang. Ganon kabilis lumaki ang silkworm. Grabe, gutom na gutom Nararamdaman ko, inaano ko Oh. Kapag sakto na sa laki ang silkworm, dinadala na ito sa spinning area kung saan magsisimula na itong balutin ang sarili sa isang cocoon. Pagkaraan ng 7 hanggang 8 araw, maaari nang anihin ang mga cocoon kung saan naman kukunin ang silk thread. This is the cocoon with the pupa inside, and then what happens? Where to next? And then after a night, it's already dried. So Yes. it's meaning pupa inside killed. Okay, killed. Yes, because Then it's dried It's already. ready for reading. Okay, Reading. okay. All right. Silk yarn. Okay. Ang mga cocoon gaya nito ang siyang pinagkakakitaan ngayon ni Merlinda Gardose, isa sa mga magsasakang naturuan ng sericulture ng OISCA. Ang kanyang asawa raw ang aktibong taga-sulong ng sericulture farming sa bayan ng Minoya noon. Sa tulong ng kinikita sa maliit na lupa, napag-aral daw nilang mag-asawa ang kanilang 9 na anak. Ay, kadako isa ng bulig, ma'am. Kay kung sige-sige lang kami sagod, 2 o 3 ka bulan na sagod naman kami. Kung pisan ka lang nga mag-atipan, maka-ano ka man, mabuhi ka man. Basta pisan ka. Kay kung matamad ka, babayaan mo sa ma'am, hindi mo sa magdahon, wala ka isagod. Ang 5,000 mulberry trees na nakatanim sa kanyang kalahating ektaryang lupa ay nakapagpapakain ng 10,000 uod na nakagagawa naman ng mahigit 30 hanggang 40 kilong cocoon. Di kun makanami ang amon pag-atipan sang ulod, nagakuha kami tag 35 kilo ang isa ka box, uga 40 man, kadalagan 40. Depende sa imo pagsagod kag pagpakaon mo sang ulod. Ang amon nga kita, makakuha kami class A, ma'am, 160 ka kilo. Kumikita raw sila ng humigit kumulang 6,000 kada buwan sa pagbebenta ng mga cocoon. At di tulad ng pagtutubo, hindi raw seasonal ang kita sa sericulture farming. Pero hindi rin naging mabilis ang pagyakap ng mga taga-Negros sa banyagang kabuhayang ito. Nung nag-umpisa kami, talaga naman nahirapan kami sa mga farmers kasi hindi sa gusto yung biglaan na ganun. Kasi nasanay sila sa sugarcane, parang ang thinking nila ganun. Pero ngayon yung nagsistick talaga, yung talagang nagtiyaga sa sericulture, they're the ones now reaping the benefits of sericulture. Yung sericulture talaga, nagtuturo sa ating Filipinos, paano magtiyaga, may patience talaga, kailangan patience, yung determinasyon, at saka yung love for honest hard work. Yun talaga ang in-emphasize ko sa mga farmers. Malaking hamon din sa pag-angat ng industriya ng seda ang kakulangan ng mga reeling machine o makinaryang sumusungkit na mga hibla ng seda mula sa mga pinatuyong cocoon. Sa ngayon, dito lamang sa training center ng OISCA ang tanging lugar sa bansa kung saan mayroon ito. Hindi ito bago na mga machineries. Talagang used na ito. But look, it's still okay pa rin. Manually, pwede man natin yung mga, pwede naman pantay yung kanyang, yung yarn, yung moisture, yung strength, yung kalaki, hindi yung pantay. But with the semi-automated like this,
Talagang gusto ng mga weavers yun. Sa taas daw ng demand para sa seda dito pa lamang sa loob ng bansa, hindi kaya ng OISCAng salubungin ito. Kaya naman hindi pa rin daw sila nakapag-e-export hanggang ngayon ng Philippine silk. 90% ng produce namin pupunta sa Aklan. Kulang pa yon. Kaya yung gauge namin yung taga-Aklan. Pag in-demand yung namin, talagang yung yarn namin are of quality talaga. Kung gusto pa nila ito, meaning to say, mas prefer nila talaga itong yarn natin dito. Ayon sa tala ng Fiber Industry Development Authority, mula 1998 hanggang 2008, humigit kumulang $2 milyong kada taon ang ginagastos ng bansa sa pag-i-import ng mga silk byproduct. Halagang sana ay kinikita na ng Pilipinas kung mapapalago lang natin ang produksyon ng sariling seda. Bukod sa pagpapatayo ng mga istrukturang maaaring magproseso ng silk threads, una raw na dapat palakasin ay ang interes ng mga magsasaka sa sericulture farming. Sa katunayan, nagsimula na raw noong 2005 ang bayan ng Kapangan, Benguet na magtaguyod ng industriya ng seda sa probinsya. Manatili yung silk na one of our concerns because of the fact na may mga other agencies in government na tumutulong din at may mga facilities na rin tayo na naitayo. For example, sa Wangal, mayroon tayong pelliture plant na will cater sana sa mga cocoons na ma-produce ng region. Patuloy naman ang grupo ng OISCA sa pagpapalawak ng sericulture sa Visayas sa paniniwalang malaki ang potensyal ng silk industry sa bansa. Bukod kasi sa pagpuno sa local demand ng seda, kayang-kaya raw makipagsabayan ang ating high-quality silk sa ibang bansa. Kasi OISCA was approached by the silk trading company of Japan. If they can produce it here, they wanted to source out from us. Until now, di sila makatikim. Kasi kulang na kulang po ng local market. At ang bansang Japan na isa sa pinakamalakas sa pagkonsumo ng seda, ang isa sa mga maaari nating maging importer. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng OISCA facility, ang tinatawag nilang breeding area. Dito matatagpuan ang iba't ibang uri o strain ng silkworm mula sa Japan at sa China. Ang ginagawa nila dito, pinagsasama nila o minimake nila yung Japanese silkworm at Chinese silkworm para bumuo ng isang hybrid silkworm na dito lang matatagpuan sa Pilipinas. Ipinagmamalaki rin ng OISCA ang hybrid silkworm na mas malakas ang resistensya sa sakit dahil akmang-akma ito para sa ating klima. Hindi na raw kailangang mag-import pa ng mga itlog ng silkworm dahil kaya nang gawin ang lahat ng ito dito sa Pilipinas. The dream is there, the plan is there, resources is not there. The resources is the one that's lacking. We are open here to train people who are interested. So they can stay with us for a month to observe the whole cycle because the whole cycle is actually just 1 month. All stages of the pagpalaki ng uod, makikita nila dito. So we are just trying to expand little by little. Na kaunti-kaunti lang na makaya namin. Itong gold bar na to, 12.5 kilos to. Hindi mo kayang buhatin isang kamay, magagalaw mo lang ng bahagyan. Kung karangyaan ang pag-uusapan, tsak na sukatan niya ang halaga ng pag-aari nating alahas. At sa lahat ng makikinang na palamuting gawa sa iba't ibang diamante at metal, alam nyo bang ang ginto ang nananatiling may pinakamataas na halaga at pinag-aagawan sa lahat? Katunayan, ang ginto ay stable ang presyo sa pandaigdigang merkado na naglalaro ngayon sa mahigit $1,000 per ounce o mahigit $40,000 kada kilo. Pero bago pa man mabuo ang ginto, ginagamitan ito ng isang mahalagang proseso na nangangailangan ng bao ng nyog.
Ito ang tinatawag na cocoa shell activated carbon. Ang carbon ay marami yan siyang mga pores, parang butas-butas na microscopic ang sizes, kaya siya activated. Kasi pinre-up natin lahat ng pores niya. Wala na siyang laman. Kung baga sa baso, in-empty natin. Kaya siya na-activate. Ready siya na mag-absorb. Mesoporous o nagtataglay ng napakaliliit na butas ang activated carbon. At kumbaga sa espongha, nagagawa nitong salain ng kahit maliliit na molecules. Kaya naman madalas itong gamitin sa water at air filtration systems, pati na rin sa pag-detoxify ng katawan ng tao. Ang mga coconut husks o balat ng nyog na ginawang cocoa coal o uling ay dinadala sa mga plantang tulad nito. Dito na ipoproseso ang cocoa coal para gawing activated carbon. Ang end product naman na ito ang siyang ginagamit ng mga minahan para sa pagsala ng ginto. Para makagawa ng activated carbon, kailangan ng carbonaceous raw material o bagay na mayaman sa carbon gaya ng kahoy o di kaya'y kawayan. At dahil mayaman ang Pilipinas sa nyog, ang baon nito ang pangunahing sangkap na ginagamit ng mga activated carbon manufacturers sa bansa. Binibili namin ito sa may mga nyugan na nagkokopra. So yung baon nila, inuuling nila. Pinababa nila yon at pina-quality control namin. Kinukunan ng sample at kailangan tama yung moisture content. Pati yung size niya, dapat huwag masyadong maliliit. No? May mga limit yung size, 1 inch by 1 inch yung binibili namin. Yung sizes na lumabas doon sa screening namin, yun lang yung pinoprocess namin dito sa kiln. Ang inuling na bao, dudurugin at saka susunugin sa temperaturang 600 hanggang 900 degrees Celsius para matanggal ang mga impurity o maliliit na particles na nakabara sa mga butas nito. Pero sa prosesong ito, sinisigurong walang oxygen. Kaya walang oxygen para yung carbon na hindi masunog. Pag nilagyan mo ng oxygen sa loob ng kiln, masusunog pati yung carbon. So pag lumalabas dyan ay 99.99% carbon na talaga yan. Kapag activated na ang inuling na bao, saka ito duduruging muli ayon sa paggagamitan nito. After that, ika-crush namin yon para ma-produce namin yung para sa gold na 6x12 at ang the rest niya maliliit na doon, mainly para sa water filtration, water treatment. Ano itong mga ibang sako sa likod ninyo? Ito, para to sa Bicol. Para saan ho yan? Sa minahan din sa mo minahan ba ng punta Bicol. niyan? I see, sa Paracale or sa ano yan? Paracale. Tama, okay. Quezon, Paracale. Tapos yung isa dito banda, Baguio, Benguet. Benguet, Sa minahan ho sa abroad, di kayo nag-export? Meron din. Meron din. Saan ang mga sao kayo distributor, Japanese ang Yan. distributor. Hapon ang ano dito, Oo. ang kukuha sila ng nag-distribute. Sila na nagdi-distribute sa iba't ibang lugar sa mundo. Ano ho? Noong Nobyembre ng nakaraang taon lang, mahigit 3 milyong dolyar o katumbas ng mahigit 150 milyong piso ang kinita ng bansa mula sa pag-e-export ng mahigit 2,300 metric tons ng activated carbon. Kasama sa mga bansang nag-angkat nito ay ang Singapore, Germany, US, Korea at Japan. Maging ang Australia kung saan naroon ang ilan sa pinakamalalaking minahan sa buong mundo. Narating na rin ang ating produkto. So we add cyanide, that leaches the gold. And we also add this carbon called activated carbon. It comes from coconut shells, coconut shell activated carbon. And that acts like a sponge to the gold. Oh, really? So the gold dissolves in there, we add the carbon, and all the gold sticks to the carbon, just like in a water filter or the gold's attracted to the carbon. I see. Yeah, that's from Philippine coconuts. Oh, really? Yeah. Nakikita niyo ba ito? Coconut coal ito. Ito yung uling na nanggagaling sa sinunog na coconut, mga nyog. At ginagamit yan para ihiwalay ang ginto.
dahil ang ginto dumidikit sa coal. At karamihan daw ng mga mining companies dito sa Australia at sa buong mundo, ito ang ginagamit, coconut coal mula sa Pilipinas. Kung tutuusin, hindi na bago ang konsepto ng paggamit ng activated carbon sa pagproseso ng ginto. Sa katunayan, noong dekada 70 pa lang, nakita na ang potensyal nito bilang alternatibo sa mercury na ginagamit din bilang pansala ng ginto. Pero kung titingnang maigi, makikitang ngayon lang tunay na pumapabor ang panahon sa industriyang ito. Dahil sa mas mahigpit na polisiya sa pagmimina ngayon, ang activated carbon na ang mas pinipili ng mga kumpanyang nagmimina sa iba't ibang bansa. According to our member, Philippine Association of Activated Carbon Manufacturers, ang sabi nila, ang world demand niyan is 1.2 million tons a year. And that is expected to increase some more because of environmental concerns. Malaki rin ang naging papel ng ipinasang final rule ng Environmental Protection Agency ng Estados Unidos noong 2011. Nakasaad kasi rito na kailangang maibsan ng 91% ang paggamit ng mercury sa mga coal-fired power plants sa taong 2016. Dahil sa pagbabagong ito, kakailanganin ng US ng karagdagang 500 to 800 million pounds ng powdered activated carbon. Kasabay nito, tumataas din ang international standards pagdating sa malinis na tubig at hangin. Kaya naman inaasahang palalakihin pa nitong lalo ang demand para sa activated carbon. Mula 0.5 million tons, tinatayang aakyat ito ng 2 hanggang 3% kada taon. Maswerte tayo dahil sa dami ng uri ng activated carbons, itinuturing na pinakamataas na klase nito ang galing sa baon ng nyog. Kasi sa water treatment application, kailangan kasi yan ma-applyan ng high pressure pag ginamit yung activated carbon. Ang activated carbon kasi na Cuco-Shell base is matigas. So kung marupok siya, madudurog lang. So mataturn into nothing lang yon. The second one, yung ating gold mining, mahigpit din yan sila pagdating sa hardness. Kasi doon nga dumidikit yung gold. So pag yun is na pulverized, mapupunta lang yan sa kanilang tailings. Dahil sa tigas din ng Cuco-Shell activated carbon, mas matipid itong gamitin kumpara sa ibang klase dahil mas maraming beses itong nare-reactivate sakaling mapuno na ng mga impurity ang mga butas nito. Pero gaya ng iba pang industriya dito sa bansa, marami pa raw kailangang gawin para magtuloy-tuloy ang pag-usbong nito. Dati nang kulang ang ating production sa requirement ng industry locally. So masyadong malayo pa. Ito pang nangyari sa Baguio. So ilang thousand tons din naman na coconut yan ang mawawala. And we have to wait for several years before we can recover. Hindi rin daw kontrolado ang paglabas ng raw materials natin, kaya mas maliit ang kinikita natin kumpara sa kung naproseso na ang mga ito. Siguro ang pinakauna ay i-strictly implement ng gobyerno yung pagbabawal na i-export yung uling, yung charcoal. Kasi yung charcoal ay raw material. Ang value ng charcoal ay ganito, ang value ng activated carbon ganito, di ba? So, nawawala ng kita yung maraming tao dahil dito marami kaming empleyado at income ng ating bayan. Sa ngayon, ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking exporter ng coconut shell activated carbon sa mundo. Noong nakaraang taon, pumangalawa tayo sa Sri Lanka sa pag-supply ng mahigit 20,000 tonelada nito sa iba't ibang bansa. Kaya naman kung mabibigyan lang ng suporta ang industriyang ito, nasa magandang posisyon ang Pilipinas para maging numero 1. Taong 2009 nang ilabas ng kilalang international brand na Chanel ang kanilang anti-aging product collection, ang Ultra Correction Lift. Ibinida sa kanilang product ad ang pinanggalingan ng natatanging sangkap na ito, ang Manila Elemi. Manila Elemi kung tawagin sa international market ang langis na nanggagaling sa resin o sahing ng Canarium luzonicum o kung tawagin natin dito
ay ang puno ng pili. Bukod sa sangkap na ginamit ng Chanel sa kanilang skincare product, makukuha rin sa Manila Elemi ang scent o amoy ng tinatawag na limonene. Ang base ingredient na ito ay ginagamit din ng mga kilalang brand ng pabango, gaya na lang ng Christian Dior, Clive Christian, Marc Jacobs, Ralph Lauren at Gucci. Kaya naman ayon sa pinakahuling Philippine Forestry Statistics, 2 beses nang kumita ang bansa ng halos $1 bilyong sa pag-aangkat ng pili resin o sahing na pinagkukunan ng Manila Elemi. 947 million noong 1996 at 977 million naman noong 2011. Sinong mag-aakalang ang resin o sahing na isang pinahahalagahang kalakal sa buong mundo, ginagamit lang noon bilang panggatong sakalan ng mga taga-Sorsogon? Taong 2007 nang unang ipakilala sa mga taga-Manapaw ang pagtatatak o pagkuha ng sahing ng pili bilang pagkakakitaan. Isa ang pamilya ni LV sa mga unang natuto at nagsimula ng trabahong ito na siya ngayong bumubuhay sa mga pamilya dito. Nalaman ko na kaya ko namang gawin itong pagtataping na to sa puno ng pili ay kaya ng mga babae. Kaya sinubukan ko. Ang aking anak na babae nakatapos ng accounting, nakadagdag din talaga sa income namin na sa ngayon po, nakakuha siya ng trabaho, nasa Ayala siya ngayon. Kumuha siyang lisensya kaya may trabaho. Yung isa nakatapos ng programming, yung anak kong isa pa, mag-OJT na, 3rd year college ngayon. Paano nga ni ano baga, nag-harvest pa lang. Buong pagmamalaking ipinakita sa amin ni LV ang kanyang kakayahan sa pagtatatak sa puno ng pili. Ang pagtapping ay dahan-dahan para mas hindi maabot yung kahoy ng puno. Tapos, pagka-tapping, aalisin para mas malinis ang pulot. Sa ngayon, nasa 55 pesos ang bawat kilo ng sahing. Bilang consolidator o taga-kolekta ng sahing sa Barangay Manapaw, nakapagbebenta si LV ng humigit kumulang 1,000 kilo ng sahing kada buwan sa isang pili gum trader. Sa warehouse na ito sa Gumaca, Quezon, dinadala ang mga sahing mula sa Sorsogon. Ayon kay Abel Satrain, 2009 pa nang sinimulan niya ang partnership sa Barangay Manapaw. Sa Bicol po, nung kami pumunta doon ni Sir Ilya, nung simulan yan ay 2007, nung kami magsimula po sa Bicol, nagtayo po kami ng buying station sa isang barangay sa junction ng Abuyog papuntang Gubat. Ginagawa po namin doon, meron din po kaming mga ahente, mga middleman sa mga baryo-baryo. Tapos sila na po ang nagdadala doon sa aming buying station sa Buyog. Unang-una po ay nakakatulong unang-una sa pangkabuhayan naming pamilya, nakakapag-aral yung 2 kong anak. At saka isa pa po ay nakakatulong ako sa tao dahil nag-create ng trabaho, kumikita sila. Mataas daw ang demand abroad para sa pili resin. Sa katunayan, umaabot ito sa 10 tonelada o 10,000 kilo kada buwan. At kahit pa raw pagsama-samahin ang pili resin mula sa mga bayan ng Alabat at Calawag sa Quezon at sa supply ng Manapaw, kulang na kulang pa rin para sa target ng exporter. 2 beses na rin pong pumunta rito yung mga kasama ng boss ko na mga Francis na kwan ay ginagamit sa pabango. Isa sa mga itinuturong dahilan ng kakulangan ng pili resin ay ang maling paniniwala di umano ng nakararaming Bicolano sa pangunguha nito. Paniniwala po ng mga taga-Bicol, pag itinaping ang pili
ay either mamamatay or hihina ang fruit, ang bunga. Ang problemang ito, binigyang solusyon ng wood scientist na si Professor Arsenio Elia. Nagbibigay siya ngayon ng training tungkol sa wastong pagtatap ng sahing. I-maximize natin ang maraming pili sa kabikulan na meron na tayong bunga, makakuha pa tayo ng dagta. Tinuruan ko yung mga tao mag-harvest, yung tamang pamamaraan ng pag-harvest ng resin. After that, nagkaroon kami ng pag-aaral tungkol sa tapping ng pili para magkaroon ng sustainability ng production ng resin na ito ay ginanap ko sa probinsya ng Sorsogon. So right now, mayroon ng commercial tapping ng pili sa Gubat at saka sa Sorsogon City. Pero sa kabila ng puspusang training, nananatiling problema ang overtapping, kung saan natatamaan pati mismo ang cambium layer ng puno. Sa oras kasing matamaan ito, madali nang pasukin ng bakterya ang puno na siya nitong ikamamatay. Ayon sa agriculturist na si Bong Garcia, hindi raw maiwasan ang overtapping ng pili dahil nananatiling maliit na industriya ang pagkuha ng sahing. Maliit na nga ang kita, matagal pa ang proseso sa kabila ng mataas na international demand. Ayoko na habang panahon ipagbibili natin ito ng raw. I wanted someday na magkaroon tayo ng distilling apparatus na village type na kung saan doon mismo sa barangay magdi-distill yung ating farmer. In the Philippines, we have more than 10 species of Canarium. Ang tinutukoy ni Bong na distillation process kung saan hinihiwalay ang langis sa resin, dito ko lang natagpuan sa Forest Products Research and Development Institute sa UP Los Baños sa Laguna. Ito na namumuuna. Nakikita na natin yung paghihiwalay ng tubig doon sa pinakalangis na LME. Ito na yung medyo malabong bahagi nitong liquid. Yun yung LME oil. At ito naman yung tubig. So mapaghihiwalay ngayon nila yung oil sa tubig. At yun ang ginagamit sa mga ointment, tsaka sa mga cream, tsaka sa mga pabango. Bagay na hindi pa natin ginagawa at sinasamantala dito sa bansa. Napakasimpleng proseso ng distillation kung tutuusin pero halos walang gumagawa niyan dito sa Pilipinas. Hindi tulad sa France kung saan napakaraming kabahayan ang nagsasagawa ng fragrance oil distillation. Ito ay sa kabila ng inaangkat pa nila ang kanilang raw material tulad ng sahing. Dito sa atin, mayaman man tayo sa raw material na sahing, nananatiling nasa laboratorio at nakatuon lang sa pananaliksik ang ganitong klasing proseso. Kung maproseso lang talaga dito ang LME oil at makuha yung pinaka-limonin na siyang ginagamit sa mga pabango, no? At saka sa mga ointment. Ang bentahan daw ngayon ng limonin mismo ay umaabot na raw sa 1,000 kada milliliter. Milliliter, parang ganito lang yun. Ganito lang kami. 1,000. Pag malapad ang dulo ng kutsilyo ay madaling kunin. Kaya kung mayroon lang daw distilling apparatus sa bawat lugar, mas madaling aangat ang industriya ng pili resin sa ating bansa. Lalo pat sa ngayon, tanging Pilipinas lang ang nag-e-export ng pili resin sa buong mundo. The Chinese, I believe, are started planting it in China. Some are planting it as far as the Middle East, no? Sa Australia, meron din bumibili. Pero I do not fear it. Because, as I have said, they can get our variety. They can get our technology. No? They can bring people there. They can hire technical people. But one thing they cannot get our weather. That's God-given. Ours is a type 2 climate, which is characterized by no distinct dry season, wet throughout the year. Belongs to Sorsogon. Sa ngayon, wala. But we will not do something
it would just be the same as that of our Manila mango. Manila mango hindi na sa atin. Nasa Mexico na siya. So, DTI and DOST and other government agencies is having this geographical indication. No? We are on the process of indicating it geographically, some sort of patenting that we claim that pili is ours. Mula sa glamorosong mundo ng moda at pagpapaganda, sinong mag-aakalang sa mga payak at liblib na komunidad magmumula ang mga produktong simbolo raw ng karangyaan? Ang LME oil ng Bicol Region, coconut coal ng Calabarzon at seda ng Negros ay ilan lang sa mga produktong maaaring magpayaman hindi lamang sa ating bansa, kundi sa mga ordinaryong mamamayan na siyang nagpapayabong nito. Sa huli, ang tunay na sukatan ng pagiging marangya ay kung ang bawat Pilipino ay namumuhay ng komportable at masagana. Dahil ang karangyaan hindi dapat para lang sa iilan, kundi natatamasa ng buong bansa. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.